Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Addie. So for today's video ay ang e-travel rules para sa mga Philippine passport holders for arrival and departure from the Philippines. Sino-sino ba ang mga Philippine passport holder at kailan kayo dapat mag-register sa e-travel? Details coming up. So, kaka-upload lang natin ng ating travel update for this month, January of 2025. Pero mukhang ang dami nating inquiry about e-travel. So, pag-usapan natin ang e-travel rules para sa mga Philippine passport holder. Meron tayong video for foreign passport holders only. Please check it out if you guys belong to that category. But for this video, this is for Philippine passport holders only. So, sino-sino ba ang mga Philippine passport holders na require ang e-travel? Actually, for you, as Philippine passport holders, require ang e-travel during arrival at required din ang e-travel during departure. So, sino-sino ang mga ito? Number one, yung mga Pinoy na paalis ng bansa on a tourist visa. So, naka-Philippine passport ka pa rin. Yung mga green card holder or mga permanent resident sa ibang bansa, naka-Philippine passport holder ka pa rin. Yung mga dual citizens na may foreign passport at Philippine passport at gagamitin yung dalawang pasaporte kapag paalis ng Pilipinas, required kang mag-register sa e-travel. Yung mga first-time immigrants na paalis ng bansa, yung kaka-approve lang ng K1 visa, spousal visa, fiancé visa, required kayong mag-register sa e-travel. So in short, lahat ng mga holder ng Philippine passports, yung mga kababayan nating OFWs, required din silang mag-register sa e-travel, pauwi man na Pilipinas or paalis. Actually, andun po yan, nakapaskel sa entrance ng immigration sa departure area na Philippine passport holders, to all Filipinos, kailangan mag-register sa e-travel. So, dun sa mga dual citizens na dalawa yung pasaporte, lalong-lalo na kung ginagamit ninyo ang inyong mga Philippine passport, kailangan mag-register kayo. Make sure to register within 3 days. I highly suggest, kabayan, na mag-register ka. Kasi kung follower ka ng channel na ito, may na-upload akong video sa isang kabayan natin na na-hold sa immigration dahil lamang sa e-travel. Paalis siya ng bansa, wala siyang e-travel, tsaka resident siya sa isang bansa. So, hinold siya, pinagawa siya ng e-travel. So, to avoid the hassle and the delays on your flight, gawin nyo na, kabayan. Kung hindi naman kayo marunong, please magpaturo sa mga kamag-anak, sa kaibigan, kung meron man. Ang mga airline staff, pwede yan silang tumulong. May mga help desk sa NAIA na pwedeng tulungan kayo kung wala talagang tutulong about e-travel. Because, whether we like it or not, andyan na yan. It's part of our arrival and departure process as a Philippine passport holder. Kaya, kailangan talaga natin siyang gawin. Mag-ingat lang po sa mga scam websites kasi nagpapabayad sila. Ang e-travel is 100% free. Kasali yung eGov PH app. Libre po yun. Wala po yung bayad. So, gawin natin yung, kabayan, kasi parte na yon ng ating process kapag uuwi man tayo ng Pilipinas or paalis. Alam ko ang daming nagrereklamo na dapat tanggalin na lang ang e-travel. I don't even know how kasi tinanggal na nila yung form, yung papel na binibigay nila noon. Ito na yung e-travel ngayon. Kaya pag-aralan natin kung hindi tayo marunong at lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa e-travel, first time gagamit, kailangang mag-create muna kayo ng account. Then, mag-register ng e-travel. So, sana naging klaro na yung travel rules para sa mga Philippine passport holders, paalis man ng Pilipinas or pauwi ng Pilipinas, gagawa kayo ng e-travel. Please take note of those categories na minention natin, yung mga Filipino tourist, first-time immigrant, green card or permanent resident, dual citizens na may Philippine passport, yung mga kabayan nating OFWs. Required kayong mag-register sa e-travel.
At saka huwag kayong magtaka kung hindi nila chinek yung e-travel ninyo. Kasi kapag na-scan na nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na talaga nila yan sa system nila na nakapag-register ka na. Though, they have random checking, goods ka kasi nakapag-rehistro ka. Kaya, wag nang ma-upset kasi yung iba nagagalit din na they have exerted an effort pero hindi naman daw chinek. Pero, technically, they can already see it in the system na nakapag-rehistro ka na. Kaya, okay na yun, kabayan. So, ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawayan yung biyahe papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.